Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Isang magandang gabi po sa ating lahat at happy midweek. Ako po yung nagpapasalamat sa nagbigay ng mensahe ng awit sa gabi pong ito. At akin pong tatalakayin sa gabing ito ay
huwag tayong mawalan ng focus sa ating Panginoon. So bago tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Ama, sa gabi pong ito, kami po ay dumadalangin sa iyo na kami po inyong patnubayan sa lahat po ng tatalakayin. At nawa po, Ama, ang inyong pong banal na Espiritu ang siyang sumaamin upang amin po itong maunawaan at amin pong matanim sa inyong puso't isipan at magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Patawaran niyo po kami, Ama, sa aming pag-uulang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. So kami po bilang mga student athlete ay siyempre nahihirapan kami na pagsabayin ang pag-aaral at ang pagtitraining. Pero minsan namamali kami ng desisyon kasi minsan sabay yung pag-aaral sa training namin. Yung oras ng pag-aaral at pagtitraining ay minsan nagkakasabay. So sa dalawang yon namimili kami kung ano yung pinaka-the best namin gawin. Pero syempre mas nauna namin yung pag-aaral. So parang sa ating pananampalataya mga kapatid, ang ating kaaway ay palaging gumagawa ng mga paraan para tayo ay maiba ng landas na gusto ng ating Panginoon sa atin. O marami siyang ginagawang kapamaraanan para tayo malayo sa ating Panginoon. Yan. Pero kailangan natin palakasin ang ating pananampalataya sa Panginoon at sumunod sa nais niya para maging matagumpay at lagi tayong wag mawalan ng konsentrasyon sa Kanya at palagi tayong tumingin sa ating Panginoon. So una po sa aking tatalakayin ay ang pagtingin sa ating Panginoon ay ang sikreto ng pagtsatsaga. So atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa Hebreo 12 verse 1 and 2. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumatakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintahan ang kahihiyan at siya umupo sa kanan ng trono ng Diyos. So atin pong pag-aralan ang nakalagay. Sabi po dito, tumatakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So ang salitang pagtitiis po ay nanggaling po siya patience, ay isinalin po sa salitang Griego na jupomone. Nang ibig sabihin ay perseverance at resistance. So tayo po dapat ay magtiis kung ano po yung inilagay sa atin ng Panginoon, kung ano po yung mga pagsubok na binibigay sa atin ng ating Panginoon, dapat po natin itong harapin ng may pagtsatsaga at kasama po ang ating Panginoon sa kung ano man po yung gagawin nating desisyon. Ang banal na Espiritu ay nagsasabi sa atin kung paano tayo lalakad patungo sa ating Panginoon ng may tiyaga at paninindigan. So sa verse 2 po ng binasa natin kanina, ay nakalagay po dito na sinasabi, ituon natin ang ating mga mata kay Jesus at ating malalaman ang kapangyarihan ng pagtsatsaga sa ating tinitignan na gusto nating makamtan. So kapag po lagi tayong nakatingin sa ating Panginoon o siya po yung nauna at lagi nating sinusundan sa ating mga desisyon, ay palagi po tayong magkakaroon ay malalaman po pala natin ang kapangyarihan ng pagtsatsaga. So di ba po tayo bilang kabataan, so kami nanliligaw kami sa iba't ibang mga babae. Tumatawa yung dalawa. Char. Yan, nanliligaw kami and then syempre, kapag wala kang tiyaga sa nililigawan mo, hindi ka sasagutin or hindi magiging kayo tsaka hindi mo siya makakasama sa Panginoon. So, ang panliligaw po ay sadyang kailangan lang po talaga ng tiyaga. So, parang sa ating pananampalataya, kapag po tayo ay nagtsatsaga, ay malalaman po natin kung gaano makapangyarihan ang Diyos sa atin at malalaman natin kung yung relasyon sa ating Panginoon ay tama. Pero ang relasyon po sa ating Panginoon talaga ay tama kasi nasa tamang desisyon po tayo. Hindi po tayo nagkakamali na kapag ang relasyon natin sa Panginoon ay sobrang laki at sobrang laki ng tiwala natin sa Kanya. So pangalawa, maniwala sa reward ng ating Panginoon. Maniwala tayo sa kung ano yung matatanggap natin galing sa Panginoon. So basahin po natin ang nakasulat sa Hebreo
11 verse 24 hanggang 26. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak na babae, anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang magpasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang tinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. So si Moises ay tumanggi na tawaging anak ng anak ni Paraon. So tayo, kung sa sinaunang panahon, yung Paraon ay hari sa Ehipto, di ba? So tayo, kung tatawagin tayong anak ng hari, ay anak ng Paraon, syempre napakalaking blessing para sa atin nun. At syempre, sino ba naman yung aalis pa sa sa Ehipto para lang maglingkod sa ating Panginoon. So si Moises po ay tumanggi na tawagin siyang anak ng Paraon at pinili niyang maging parte ng bayan ng Diyos. Sa panahon ng pagdurusa ng bayan ng Diyos sa pangaalipin ng mga taga-Ehipto. Di ba, ang mga Israelita ay alipin ng mga taga-Ehipto. So nung panahon pong iyon, mas pinili ni Moises na sumama sa bayan ng Diyos kaysa tawaging anak ng Paraon. So napakalaki pong panghihinayang 'yon kung sa panahon natin ngayon. Pero kung ang Panginoon naman ang siyang gagawa para sa atin, o kung ang Panginoon naman ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan at nasa Panginoon din yung ating pagtitiwala, ay hindi po tayo tatanggi sa kung ano pong inatang na gawain sa atin ng ating Panginoon. So sa parehong talata sa verse 26, sinasabi sa atin na dahil siya ay nakatingin sa gantimpala ng Panginoon. So hindi po siya tumingin sa kung ano yung makukuha niya sa Ehipto. Syempre, ang yaman ng Ehipto kung tutuusin. Pero mas pinili niya yung gantimpala na manggagaling sa Panginoon na buhay na walang hanggan. Syempre po kung hindi siguro si Moises na sumama sa bayan ng Diyos, ay hindi po mabibigay ng Panginoon yung 10 utos sa kanya. So may purpose po pala kung bakit tinawagan si Moises mula sa Ehipto. So pangatlo po, ang bilis So pangatlo, tumingin sa daan na patungo kung ano ang inihanda sa atin ng ating Panginoon. So kapag po tayo tumitingin sa mga makamundong bagay kaysa sa makalangit na gawain, mas binibigyan nating halaga ang makamundong bagay at pinawawalang halaga ang makalangit at walang hanggang bagay. So minsan po na-focus tayo o nasisentro yung ating isipan sa mga walang kabuluhang mga bagay. So kami bilang mga kabataan, syempre minsan inuuna namin yung paglalaro, basketball, ML, tas minsan hindi pa kami nakapagbasa ng Bible. Pero wag po nating bigyang halaga yon o wag natin bigyan ng mas maraming oras ang mga makamundong bagay dahil hindi naman po yun makapagpalakas ng pananampalataya at ng relasyon natin sa Panginoon, kundi yun po yung paraan ng kaaway na tayo ay ilayo sa ating Panginoon. So basahin po natin ang 2 Korinto 4 verse 18. Sabi po dito, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit ang bawat bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So wag po tayong tumingin dun sa mga bagay na nakikita lang natin. So kagaya po ng mga kayamanan natin, 'di ba? Nauubos din 'yan. Hindi siya yung tuloy-tuloy na dumarating. Pagkos ito po ay nauubos. Pero kung nakatingin po tayo at nakafocus tayo sa ating Panginoon, makukuha natin yung mga bagay na nakikita na hindi natin nakikita ay walang hanggan. So malaking opportunity po sa bawat isa sa atin kung tayo po ay susunod sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. So tayo ay pinapaalalahanan ng halaga sa pagtingin sa bagay na hindi nakikita. Ito yung makalangit na bagay na ipinangako ng Panginoon at ang katotohanan na tayo ay binigay ng Panginoon kay Kristo. So kapag tayo po daw po ay pinaalalahanan dito po sa 2 Korinto 4 verse 18, nang pagtingin po sa bagay na hindi nakikita ay yung makalangit na bagay na ipinangako ng ating Panginoon. Yun ay yung buhay na walang hanggan at yung
at yung kaharian na kahit kailanman ay hindi na mawawala. Yun, si Moises po ay hindi na-distract o hindi nawala hindi nawala yung focus niya sa ating Panginoon, bagos siya po ay nakatingin sa gantimpala ng ating Panginoon. So, ang daming binibigay ng Ehipto kay Moises. Siyempre, pagka anak ka ng anak ng Paraon, ikaw yung may tsansa na maging susunod na hari o ikaw yung pinaka sikat doon sa bayan na yun kasi anak ka eh. Pero, hindi siya nagpatinag doon sa kayang ibigay ng Ehipto bago siya ay tumingin sa kung ano yung ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos. So, wag tayong mawalan ng focus, tumingin tayo kay Jesus. Kailangan natin maniwala na gusto tayong pagpalain ng ating Panginoon at alam niya kung ano yung mas nakakabuti sa atin. So, wag po tayong mawalan ng focus sa ating Panginoon at maniwala lang po tayo na lahat po ng bagay na binibigay niya ay gusto niya po pala tayong pagpalain at lahat po ng pagpapala na ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon ay huwag po natin itong huwag nating isipin na tayo po na ito po'y galing sa paghihirap natin kasi magiging hadlang lang po yun kung isipin natin na yun ay galing sa atin kasi isipin natin galing sa paghihirap ko at hindi galing sa Panginoon. So hindi tayo magbabalik ng ating mga bahagi sa Kanya. So kasi alam ng Panginoon kung ano yung mas makakabuti sa atin. So kami po bilang mga estudyante na nahihirapan din minsan. So kami po ay naka-focus sa pag-aaral. Siyempre pag hindi ka nag-focus sa pag-aaral, mawawala ka o babagsak ka. Kaya tayo po dapat ay mag-focus lang sa ating Panginoon at tayo kanyang pagpapalain at dahil alam niya kung ano yung mas nakakabuti sa atin, mas magiging maganda yung future na harapin natin kapag ang Panginoon ang ating sinusundan. So basahin po natin ang Filipos 3 verse 10. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan sa kanyang muling pagkabuhay at ang pakisama sa kanyang kaharian, na ako'y matulad sa kanyang kamatayan. Yun po yung kapag po nakilala natin ang Panginoon at yung kapangyarihan po niya sa kanyang muling pagkabuhay ating pinaniwalaan. So kasi marami po sa panahon ngayon ang hindi po naniniwala o maraming mga bagay o maraming mga tao ang maraming silang tanong kung totoo ba talaga na nabuhay ang ating Panginoon. So kapag po tayo naniniwala po tayo na nabuhay siya, syempre yung kung ano yung dinanas ng ating Panginoon, syempre ay daranasin din ng mga tao ngayon. So kung sa panahon po ni Noah na sobrang hirap mag-preach, so tayo po dapat sa panahon ngayon ay nahihirapan din naman na mangalap ng mga kaluluwa na ilalapit sa ating Panginoon. So wag po tayong mawalan ng focus dun po sa gawain na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Bagkus po tayo'y manatiling nakatingin sa kung ano po yung dapat yung naisiparating sa atin ng Panginoon para po tayo ay lalo pang mabless at lalo po tayong dumami sa pananampalataya sa Kanya. So, sa atin pong pagtatapos sa Hebreo 12 verse 2, atin po muling basahin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintaan ang kahihiyan at siya umupo sa kanan ng trono ng Diyos. So kapag po tayo ay nakatingin na si Jesus ang author, ang gumawa at ang tatapos ng ating pananampalataya, syempre siya yung pinagmulan, so siya din po yung magiging una sa pananampalataya natin at mafo-focus po tayo sa Kanya. Batit? So, binabati ko po ang mga tagapakinig, Sister Susan Osayan, Jessa Osayan, si Virgie Elederos, Giselle, si Ate Girlie. Maraming salamat sa inyo pong panonood.
At bago po tayo magtapos, sa akin pong inaanyayahan ang lahat para sa isang panalangin. So, Ama, sa gabi pong ito, amin pong dinadalangin ang aming sarili. Nawa, Ama, ang inyo pong Espiritu Santo ang siyang pumalagi sa bawat isa sa amin upang hindi kami mawala ng focus sa kung ano man po ang nais ng bawat isa. At nawa, Ama, ikaw po ang siyang mag-guide sa bawat isa sa amin. Ikaw pong maging sentro ng aming pananampalataya. At nawa, Ama, ang lahat po ng nakarinig sa mensahe po sa gabing ito, nawa po sila ina-bless at magamit po nila sa pagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Ama, dinadalangin din po namin ang lahat po ng ginagawa ng evangelism na Ama. Nawa po sila po ipatnubayan at sila po bigyan ng katalinuhan at nawa po, Ama, ang lahat na nakakarinig ay mabless at lahat po nawa, Ama, ay makasama namin na maglilingkod sa inyo. At nawa, Ama, sa gabing ito, kami po inyong samahan sa lahat po ng aming gagawin at kami po inyong patnubayan palagi. Patawad, Ama, sa iyong nagawang pagkukulang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.